Hi guys! So ayan, nakabalik na kami dito sa boarding house. Galing sa Masaito office sa Makati. Masaito. And, bali parang pumirma na kami ng move-in. Move-in nga ba? Parang inorient saglit. Tapos parang inanuhan kami ng move-in certificate. Tapos, eto binigay na sa amin tong aming blueprint. Na sabi, nakalagay daw dito kung halimbawa na para magpapa-improvement, house improvement, kung ano lang yung pwede mong ipagalaw. So, pag-aaralan pa namin dahil wala naman akong alam sa mga blueprint na ganito. Tapos, bali ano yan, 2 copy to. Yan, may mga restrictions pa dyan. Ayan, babasahin pa yan. Tapos yan, yung mga sample roof carport, ayan, ganyan-ganyan. Ito naman, almost same din, pero ito, I think, ay para sa gate and fence. Ayan, para sa gate and fence. Yung mga sample na pwede mo lang ipagawa if ever na magpapagate ka. Yung, kumbaga, yung taas, yung mga ano, and dyan siya, binigyan ka lang ng sample. So, hindi raw pwede na maiiba siya or parang mas tataas yung gate. May mga ganun sila na kailangan sukat lang. Kung ikaw ay construction ng bahay. Tapos ito, binigyan na rin kami ng copy nitong, ayan, yung guidelines. Tapos yan yung policy, pinababasa yan sa amin. So babasahin namin yan at titignan namin isa-isa. Ayan, marami yan, talikuran. So, ayan yung mga restriction niya, yung mga, ayan, yung mga bawal kapag magpapa-house improvement ka, tsaka extension. So kanina habang nagsasign si partner, medyo binasabas ako na to. Tapos natanong ko na rin doon sa Masaito office yung mga questions na gusto kong itanong. So ayan ang sabi nga pala nila dito. Hindi ko lang alam kung ito ay kumbaga present, kung ito pa rin yung magiging construction ban. Sabi nila kapag gate and perimeter fence, 12,000 plus 1,000 na admin fee. Ito yung non-refundable. So, ang total cost niya ay 13,000. Pero, pagka interior improvement lang, hindi ka magpapagate, parang ganun, yung sa loob, bawa magpapalagay ka ng kwarto or kung papaayos mo yung tiles, kisame, ganyan, 11,000 plus 1,000 admin fee. So, 12,000 ang kailangan namin i-prepare kung magpapaayos kami ng bahay. So, ito, hindi naman to applicable sa amin kasi hindi naman kami single attached. So, dito kami sa row house. Kasi row house lang yung aming bahay na kinuha. So, ayan yung mga penalties na pwedeng mangyari kapag sinuway namin yung yung construction na dapat lang. Tapos yan, ito, binigyan na rin kami ng copy nito. BIR, Buyer's Inspection Report. Ayan. Kasi sabi sa amin, 2 to 3 weeks, possible na tumawag si Masaito office sa 13 para inspectionin yung bahay. So, halimbawa, meron kaming makikitang problema doon sa bahay. Halimbawa, yung mga doorknob niya, sira-sira na, or yung kitchen, yung lababo, yung ganyan. Pwede namin siyang, yung mga concerns and findings, ayan. Dito namin siya isusulat. Kung ano yung mga magiging request namin na papapaltan. Sabi nila, bago raw ma-turn over sa amin yun, ay maayos yung bahay. So, kung magpapakonstruct ka naman, eto, binigyan na rin kami ng copy ng kailangan pala isusulat dito yung mga materyales na bibilihin mo. Tapos, ayan, may quantity at saka may price. So, kailangan naka-details talaga yung mga gagastusin mo. Tapos, ito naman yung construction permit. So, itatanong pa rin namin kung paano ang ayan, ito, feeling ko dito kami sa number 3, improvement inside the unit. Kasi nga, ang plano namin ay ceiling and tiles at saka room. At least 2 or 3 rooms kung kaya para sa 2 kids. So, ayan. Itatanong pa rin namin. So, ayan, meron pa rin requirements. Ayan. Ano pa ba itong isa? Gate pass entry. Okay. Ito ay para dun sa mga delivery na materyales na o-orderin mo. May ganun pa rin. Mahigpit dun sa sa subdivision na nakuha namin kahit na medyo cheapy pa yung nakuha naming bahayan kasi yun row houses lang tsaka mababa nga lang ang monthly namin. Pero mahigpit naman. Sana safe din.
O, tapos ito, pag natapos naman yung pagpapakonstruct, ayan na, mag-fill up ka na nito para naman ma-refund mo yung pera na yung i-deposit sa developer. So, hindi yung 1K na admin fee kasi kanila na yata non-refundable siya. At saka to, Certificate of House Inspection and Acceptance. So, ito ay yung pagbibigay na ng mga yan o, yung susi, tapos yung susi ng mga pinto, tsaka ng CR. Parang yun lang naman kasi wala namang bedroom pa eh. So, sa amin na naman gagaling yan pag nagpagawa kami. Ayan. Pag ito turn over na yung bahay. So, sa ngayon, naghihintay pa kami ng sabi nila, kasi 2 to 3 months daw. Dahil yung Meralco, sa kanila na rin namin pinaasikaso. Dahil nga, kung kami ang mag-aasikaso, maaabala rin kami sa work. Magpa-file pa kami ng leave, absent pa kami. Para sa pagpapabalik-balik sa Meralco at sa pag-apply. So, sabi nila, nasa around 7,000 or 8,000 yata pag sarili mong apply. Pero dito, magpapaasikaso kami. 12,000 yung nakalagay nila. 12,000 para sa Meralco. Tapos yung filing fee, 1,000 pesos. Tsaka tong take-out deduction. Take-out deduction? Hindi ko alam kung ano yung take-out deduction na yan. Na 6,147.61. So, yun yung binayaran. Ay, meron pa palang isa. Property tax. Sa pagkakaalam ko, itong property tax, sabi nila 3 years free ba tayo dito? Ito yata yung parang amilyar. Na sa 3 years daw ay libre pa kami, pero yung sa mga susunod, kami na raw ang magbabayad sa LGU. So, tinanong ko kung saan yun, kung sa munisipyo ba, ang sabi ni Masahito, oo daw sa munisipyo na raw yun. So, yun yung tinatawag na amilyar. Tapos, eto pa yung binigay sa amin. Ayan pala, eto yung pangalan ng nung subdivision. Tapos, ito yung model na nakuha namin yan. Row house lang yan. Tapos, ayan. Block 25, lot 20. Wala dito yung size ng bahay. Tapos, ayan. Ayan yung total na pinagbayaran namin. 19,937 pesos and 21 centavos. So, kotang-kota na kami para sa araw na ito. So, ang maganda namang bagay doon dahil medyo kahit papano naman napaghandaan namin yung moment na to. Alam niyo ba, nasimula nitong, pagpasok nitong 2024, nagsabi ako kay partner na bawat araw, namin siya, ikipunan namin siya ng 100 pesos. So, simula October na ngayon. So, simula January hanggang, September, lahat ng araw na yan naipon namin. And eto na siya. Naka 27,400 pesos kami. So, yung binayaran namin na almost 20,000, dito na namin siya kinuha. So, may natira pa kami 7,400 and waiting kami sa tawag or sa mga susunod pang gastusin. Tapos, habang nagwe-wait kami, meron pa kaming mga buwan na iipunan ulit ng 100 pesos per day. So, 50 pesos kami doon. Tapos, tinanong ko rin yung guys. Tinanong ko rin yung tubig, yung meter, kung paano siya i-a-apply. Kung kami ba yung mag-a-apply o si Masahito na. Tapos kung gaano rin katagal. Kasi nga, kung maghihintay kami, ang sabi sa amin, yung si Meralco, maghihintay kami ng 2 to 3 months bago maayos, bago kami makabitan ng kuryente. Bago, kumbaga yung sariling meter namin, 2 to 3 months. So kung October ngayon, November, December, January maximum kami makakabitan. So kung January maximum, ang sabi ko kay partner, pagkakabit namin ng Meralco, saka kami mag-apply ng tubig. Kasi ang sabi sa amin ni Masahito, ang tubig is 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks naman yung tubig. So, mahirap kasi nauunahin namin yung tubig. Kasi diba, kapag nakabitan na kami, kahit hindi namin ginagamit, may minimum, na yun, meron ng babayaran kahit hindi mo siya ginagamit. Hindi siya kagaya ng Meralco na kapag hindi mo ginamit, almost wala ka namang babayaran. Kaya, hihintay na lang namin na matapos muna si Meralco bago kami mag-apply ng tubig. Tapos yun, yung pag-apply doon ng tubig, sasabihin lang namin dun sa office, sa Masahito office sa 13, kung mag-a-apply na kami. And then, after nun, saka pa lang kami makakapag start naman ng pagpapakonstruct ng bahay.
So, early next year yun. Kung sakasakali, kung papalarin na, matuturn over na sa amin yung bahay. So, ayun lang ang update sa ngayon. And, hopefully ay maging okay na siya sa 2025 at talagang makalipat na kami. Kasi sobrang hirap dito sa boarding house at talagang konting ulan lang ay binabaha kami. So, yun lang guys. And thank you so much ulit sa panonood ng mga videos ko na walang kwenta. Bye!